No? Oo, si Insa na, sinama na sa kakasuhan, di ba? Oo. Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Latest. Kasi kanina, pinailan ng information pa lang naman sa Ombudsman. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may nilabas siyang video, at binabalita niya sa ating mga kababayan, may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Aba, kaninang umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din siya ng pahayag. May bagong video din, ano? Oo, si Insa na, sinama na sa kakasuhan, di ba? Oo, sa Ombudsman. Yes. Re-recomendahang kasuhan. Oo. Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason, yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Babasahin ko na lang yung buong balita, Jen, para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang, peke ang notaryo niyan, hindi yan. Gano'n, so ginamit Ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Nako, Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sa mga katwid, kung ginamit nila yun, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... Teka muna, kung ginamit yun,
Di, May binabanggit pang mga tao si Oo Saldico, nga po, di ba? yun na nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi ho niya yun. Oh, yan naman hayag naman talaga yun. Yes Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway, Pagka So, po ganun- yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad kabuuan. doon. Ayun, yung pala yun. Pagka hindi ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ganun ba yun? Di ba? Binabaluktot Twisting dalo. Opo. Di ba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Opo. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Oho. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Okay. Kaya tinatanong ni Nelson, Oo. yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa Anumang kaso. anumang kaso, totoo yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman eh. Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Ah. Dahil nga sinasabi okay. natin, huwag tayo maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman eh. Opo. Ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro, ibig sabihin, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na- Pangulo ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya impeachment. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba yung tinutukoy? Isa yun, ano? Nakata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba? Yun pa. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano tawag yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Ayun. Yan ang voice of the people. Yung saligang ba? Ayun. Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun, mob Pagka rule. sumigaw ba mob rule dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano, Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Anong ibig mong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba? Ng, Liwanagin natin, madali lang yan. Si Gutesa,
Opo. Marami siyang binanggit. Aha. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama. Oh. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Ah, ah. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na pagkomo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre Ang po kaya sinasabi natin, naimbestigahan yung eh. konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh.